nagkakasakit na po yung ilang mga bata na inilikas dahil naman dito sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Para sa karagdagang detalye, may live report si Claire Delfin. Claire? Gigi, habang nag-aalburuto ang Bulkang Mayon, sa mga tent muna mag-aaral ang ilang mga batang nawala ng classroom. Isinara kasi ang kanilang mga eskwelahan na nasa loob ng danger zone. Yung nasa ligtas na lugar naman, ginawang evacuation centers. So gustuhin man ng mga guro na maibigay ang edukasyong nararapat sa mga bata kahit sa ganitong sitwasyon, bigo sila sa target na maibalik na sa eskwela ang lahat ng mga apektadong bata ngayong araw. Bukod kasi sa kulang ang pasilidad tulad ng mga tent, nagkakasakit na raw ang mga batang nasa evacuation center. Sa datos ng Albay Provincial Health Office, halos 600 bata na ang nagkakasakit sa mga evacuation center. Nangunguna ang acute respiratory infection o flu sa listahan ng mga sakit ng mga bata. Sumunod naman ang lagnat at sakit sa ulo. Pero malaking tulong ang 24 oras na operasyon ng health unit sa bawat evacuation center, kaya agad na natutugunan ang mga dinadaing na sakit ng mga bata. Kaya naman hindi rin maiiwasang may mga magulang na gusto nang umuwi kasama ang kanilang mga anak sa iniwan nilang bahay sa loob ng danger zone. Pero bukod sa pagkakasakit, isa pang pinoproblema ngayon ng ilang apektadong lokal na pamahalaan, yung panipis na supply ng pagkain para sa mga evacuee. Gigi. At Claire, paano yung mga nagkakasakit? Meron bang sapat na gamot para sa kanila? Sa ngayon, Gigi, sapat pa naman yung gamot, supply ng gamot ng para sa mga bata. Pero yun nga, isa rin yan sa tinitingnan na worry ng mga health workers dahil posible pag lalong tumagal itong pananatili na dito sa mga evacuation center, ay pati yung gamot ay mauubusan din. So, humihingi rin actually sila ng tulong mula sa national government na baka ay makapagbigay din ng mga gamot para sa mga bata. At sinasabi rin ni Governor Salceda na yung quick response fund nila ay ubos na rin para sa pagkain. So paano ngayon ang supply na pagkain base sa nakita mo, Claire? Sa ngayon, Gigi, meron pa namang supply ng pagkain, no? Sa ating pakikipag-usap pati sa mga evacuees, sinasabi naman nila na hindi pa naman nagkukulang yung binibigay sa kanilang pagkain. So, ibig sabihin, meron pang enough supply for now. Pero, ang tinitingnan nilang worry, lalo na yung mga officials na namamahalan itong mga evacuation center, ay yung supply na yan hindi na dadagdagan, kundi patuloy itong numinipis. So yun nga, ang kanilang panawagan na sana ay matulungan sila sa kanilang concern na any minute, pag ito'y tatagal talaga ng ilan pang, if it could even run for a month, talagang mauubusan na raw sila ng pagkain. Gigi. Maraming salamat, Claire Delfin, at ingat kayo dyan. Samantala, 8 lugar sa Albay ang posible maapektuhan sakaling magdulot ng ashfall ang Bulkang Mayon. Sa special weather forecast ng Pag-asa kaninang alas 10 ng umaga, posible raw ang pagulan at thunderstorm ngayong hapon sa ilang bahagi ng Albay. Partikular ang Kamalig, Ginobatan, Pioduran, Daraga, Covellar, Ligao, Owas at Pulangi. Kung sakali, depende raw ang magiging ashfall doon sa altitude na pagmumula ng abo, pati ng bilis at direksyon ng hangin.